Hello mga beshies! Welcome ulit dito sa aking YouTube channel, and today's vlog, isang bagong-bago na pautangan online or loan app ang pag-uusapan nga natin. At sana nga po mapanood nyo yung buong video na ito para magkaroon kayo ng idea kung ano yung possible na may experience nyo once na nakita nyo nga ito sa Google Play Store or sa App Store. Here nga mga beshies, pwede daw tayong makautang hanggang 20,000 pesos kahit first time nyo na umutang. Pero bago ang lahat mga beshies, good news po kasi every Saturday ako ay namimili ng tatlo ng ating mabibigyan ng ating pa-Gcash at syempre hindi lang yon. Every 25th of the month, ako rin po ay nagpapag-giveaways ng cellphone. Kaya abangan nyo po yan. At para nga po makasali, ang kailangan mo lang gawin ay panoorin yung buong video na ito. I-comment kung ano yung napanood mo. I-like nga yung ating video. At syempre, huwag mong kalimutan na mag-subscribe para maging updated ka sa announcement nga ng ating mga pag-giveaways at syempre mga legit na pwede nating mautangan online at yung mga pwede nating pagkakakitaan kahit wala tayong nilalabas na pera. Let's get back to the topic mga beshies, at eto na nga. Ang loan app na ito ay ang O-Peso VIP Quick Approval Fund daw under ng Washing Lending. Ang kailangan nga lang natin gawin mga beshies ay i-download itong loan app na ito. At once na na-download mo nga mga beshies, syempre meron na namang disclosure statement and privacy policy. So kailangan nyo lang basahin ito. At yung collection of information permission. So, dito nga mga beshies, may mga i-access na naman daw itong loan app na ito sa ating cellphone. Kaya kung nabasa mo yung mga disclosure policy at kung sa tingin mo parang labag ito para sa'yo, I mean, may mga ayaw ka na i-access nila, huwag mo nang ituloy. Okay? So, dito nga mga beshies, ay kailangan natin ilagay yung ating mobile number. At meron tayong matatanggap na one-time password na kailangan lang na naman nating i-input dito para ma-proceed nga ang ating loan application. Pero yun na nga, bago nyo i-download or bago nyo subukan itong loan app na ito, ay panoorin nyo itong buong video natin para magkaroon nga kayo ng idea. Baka kasi may mga nakita kayo na ads nito na medyo okay or tingin nyo okay, pero yun pala hindi, di ba? So ayan nga, we need your permission daw para access ng loan app na ito, yung camera and image. Ayan, so we need it. So may mga kailangan na naman daw tayong basahin, yung mga SMS, list, and device information. So O-Peso VIP to take picture and record videos. I mean, allow O-Peso VIP to access this device approximate location, and then allow O-Peso VIP to make and manage phone calls and to view SMS. Ayan. And then, kung makikita nyo, ito yung sinasabi ko kanina, na instant fund, infinite possibilities, na hanggang 20,000 pesos nga daw. Your maximum loan credit for first loan at instant approval nga daw ito kapag kayo ay utang dito. So, ayon nga dito ay registered daw sa Securities and Exchange Commission. Pero, ayan, minsan naman kasi kahit registered nga sa Securities and Exchange Commission, parang hindi pa rin naman sumusunod yung mga loan app na ito sa kung ano yung pinapataw nga ni SEC or Securities and Exchange Commission pagdating sa interest and processing fees. Kaya hindi natin masasabi na okay talaga siya utangan. So here nga mga beshies, may mga kailangan na naman tayong sagutan, like yung mga basic information, yung kompletong pangalan nyo syempre, yung complete name, at dito na nga tayo agad-agad sa employment type, occupation, payday, yung monthly income, yung education, at kailangan yung, ayan, yung date of birth. At kailangan nga nating masagutan ito kasi same lang din naman sa ibang mga loan app na kapag hindi natin nasagutan kung ano yung mga hinihingi na infos, talagang hindi nga magpo-proceed ang ating loan application. So, ayan, gender, yung marital status, yung email address, kailangan pa nga daw ilagay dito, at yung type of residence, kung rented ba, or owned, or nakatira ka lang sa inyong magulang. So, sa akin nga, ang nilagay ko owned. So, by the way, itong pinapakita ko sa inyo ng infos ha, ay hindi ito yung totoong impormasyon ko, syempre. Pero right after naman, pinapalitan ko kasi lalagay mo nga lang yung emergency contact 1, emergency contact 2, at 3, and then yun nga, yung relationship. So, next nga ay yung pag-upload natin ng ating valid ID. So, dito, kailangan natin ilagay yung first name, yung middle name, pero optional naman daw itong middle name at yung last name. At syempre,
ID type. Mamimili nga lang tayo kung ano yung available ID na meron sa atin. So, kagaya nga nito, pwede nga daw yung national ID, itong SSS, yung passport, yung postal, yung UMID, yung voters, yung driver's license, yung GSIS. Kaya nga lang natin dito yung ID number. At ayun nga sa akin kasi or ang napili ko ay itong UMID ID, front side of the ID, handheld ID photo at yung self. So after nun, agad-agad dito tayo sa withdrawal method. Pwede nga sa GCash, PayMaya, sa GrabPay, Mlulier, RD Pawn Shop at via bank. So kapag ang pinili natin ay GCash or via bank or GrabPay or yung PayMaya ay 25 pesos lang yung maging fees nun. Pero yung mga iba, 130 pesos. So yan, GCash nga po yung pinili ko dito mga beshies. At ayan, lalagyan nga lang natin yung account number at confirm account number. So gawa-gawa ko lang din itong number nito. Hindi talaga ito yung aking GCash number. Pinapalitan ko naman ito right after nga. So please confirm that it is the account of yourself. So, click nga lang natin yung okay kung ngayon naman talaga yung GCash account nyo. Pero yun nga, please lang, wag nyo munang subukan ito. So, as you can see here mga beshies, 1,000 pesos nga lang daw yung pwede kong mahiram. Diba? Nakakaloka kasi from 20,000 na nakalagay doon sa pambungad nga ng loan app na ito ay naging 1,000 pesos lang pala yung pwede kong mahiram. At 150 days daw yung loan terms pero hindi pala. Diba? So, nakakaloka. And kung makita nyo dito, check your loan application details. So, doon pala sa 1,000 pesos na utangin ko, meron agad-agad platform service fee na 300. Ito yung mga ikakaltas nila. At kung ano yung matitira, yun lang po yung matatanggap natin. Payment channel fee na 25 pesos. Kaya ang matatanggap nga lang natin doon sa 1,000 pesos na naprubahan ay 675 lang. Payable within 150 days yung nakalagay dyan, pero hindi po yan totoo. Kasi kung makikita natin itong repayment schedule nga, dito sa baba, yung first installment repayment ay sa August 15 agad-agad. So, nag-apply po kasi tayo ng August 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 7 days lang po talaga yung ino-offer na loan terms. Kaya, please lang, huwag kayong maniwala dito sa sinasabi nga na 150 days kasi dito pala sa pinakadulo ay dito natin makikita kung ano nga pa talaga yung loan terms nga na in-offer. And merong nakalagay na second installment repayment sa January 5, 2025 daw, 6 pesos lang yung kailangang bayaran. At maiwe-waive nga daw itong 6 pesos or I mean hindi daw natin babayaran itong 6 pesos kapag nagbayad tayo on or before yung due date nga sa first payment natin or first installment repayment. So, kalokohan ito mga beshies para sa akin. Kasi diba, naglagay pa ng 6 pesos na babayaran sa January 5, 2025 para lang masabi na mahaba yung loan terms. Pero ang totoo talaga ay 7 days lang yung in-offer nga na loan terms. Kasi nga sa August 15, 2025. Kaya please lang, huwag kayong maniwala sa mga ganito. Lalong-lalo nga kapag nakakikita kayo ng odds na kesyo mahaba daw yung loan terms, pero kapag sinubukan mo pala ng utangan, ay dun sa pinakadulo ng inyong loan application, ay dun mo makikita na napaka-short term lang pala. At yun nga po, ang isa sa hindi maganda talaga dito nga sa OPESO VIP, ay talagang malaki din itong platform service fee kasi 300 agad-agad. May payment channel fee pa na 25 pesos. Kaya nga ang matatanggap mo lang doon sa 1,000 pesos na maaprubahan ay 675 pesos. Ayan, kung sakali na merong naka-experience dito or may sumubok sa pautangan na ito and hindi maganda yung naging experience nyo. For example, nag-pause ang inyong loan application, ano yung mga na-experience nyo? Okay? Sana po i-comment nyo kung meron kayong negative or positive na na-experience sa loan app na ito para at least diba malaman ko din at malaman ng mga iba na nagtatry na sumubok dito. And ayon nga dito nga sa nasubukan natin or sa pag-try natin na umutang dito ay napaka-short term lang talaga, 7 days or payable within 7 days at malaki pa yung mga fee or yung mga service fees. So, ayun, hindi ko na naman nire-recommend yung loan app na ito pero kagaya nung paulit-ulit kong sinasabi na option nyo pa rin kung gusto nyong utangan pero kung ako yung tatanungin nyo ay hindi talaga maganda, di ba? Dahil na malaki
ang service fees at syempre short term nga lang. So sana nakakuha na naman kayo ng idea na ang loan app pala na ito ay hindi siya okay utangan. Pero yan lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo nga din yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys and see you on my next vlog. Bye-bye!